Sir, may tat po. Hindi po ako, sir. Ang motor-print kasi Motor-print? Oo, ayaw magbigay ng kompleto eh. Pati yung... Bakit? Yung plate number kahit yung copyright ayaw nila makikita. Bakit? Pero may ORCR na. Isa pa lang galing NTO, sir. Pero yung... ORCR? Wala pa. Hindi ba ito? Registrado na? Hindi, kalalabas na sa kasa ng tatlong ka lang, sir. Sabi pwede daw gamitin kung may paula. Ay, pwede raw gamitin. Ang sabi ng kasa, pwede raw gamitin yung biniling motorsiklo, hindi ng registro. Huwag na magpapahuli. Sa police. Kaya ganito, malinaw na niloloko ka. Sige, sir. Sige po, kasi kasi ito po kayo. Tapos na po na Senator Opogan. Sige po, kasi kasi ito po, pagbaban po. Thank you, teacher. Sige po, salamat po. Ano ko kasi tayo papasaya ko ito. Sir, pwede ba Victor? Doon ka. Ready? 1, 2, kanta 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Ako na lang. Bayan mo ako. Sir, sir. Pwede. Bayan mo. Bayan mo. Yung bayo. Dito po. Okay po, 1, 2, and 3. Sir, may tat po. Hindi po ako, sir. Ang motor-print kasi Motor-print? ayaw magbigay ng kompleto eh. Pati yung... Bakit? Yung plate number kahit yung copyright ayaw nila makikita. Bakit? Pero may ORCR na. Isa pa lang galing NTO, sir. Pero yung... ORCR? Wala pa. Hindi ka ito, registrado na? Hindi, kalalabas na sa kasa ng tatlong ka lang, sir. Sabi pwede daw gamitin kung may paula. Ay, pwede raw gamitin. Ang sabi ng kasa, pwede raw gamitin yung biniling motorsiklo, hindi ng registro. Huwag na magpapahuli. Sa police. Kaya ganito, malinaw na niloloko ka. Okay? Pag ang nakahuli sa'yo, kapatid ay LTO, pumunta 10,000 dahil hindi registrado. Tapos meron pang 2,000 pesos na multa dahil ang minamaneho mo hindi registrado. Kaya 12,000. Ganito, 20. Yan, may number dyan ako. Tawag ka sa office. Tawag ka sa office. Tulungan ka kasi kung pag nahuli ka. Hindi po ako mahuli eh. Pero pag wala, hulog na hulog na sa tayo nito. Tawag ka sa office. Pero talaga, sir. Ito kasi ako. Hello. Saan galing? Taga saan ka? Laguna. Nagkita sa Laguna. Nagkatagpo. Kong, ano po ang masasabi niyo sa ating mga live viewers na nakatutok at may live viewers tayo? Ako, nag-live ako, Kong. Okay. Sa ating mga kababayan po, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Paglilinaw lamang po, ang aking pagkandidato bilang senador number 12 sa Balota ay laban po natin. Bakit po laban natin? Kung inuloklok po ninyo ko sa Senado, tunay na tunay po, walang pagbobola, maglilingkod po ako. Ang loyalty po natin ay sa taong bayan, sapagkat taong bayan lamang naman ang pwedeng magluklok sa atin. Walang iba pa, wala nang iba pa. At gusto ko lamang pong banggitin, kung maluloklok po tayo sa Senado, marami po tayong bibigyan ng
atensyon. Hindi lamang po yung mga butas para sa mga motorista, ganon din po yung mga iba't ibang bagay na nakita nating problema. Hindi naman pwede na isang senador, Brother Matt, Yes, na nakatuon lamang sa isang sektor, sa mga motorista. Every time po na nadidinig natin ang food security, paumanhin po doon sa mga hindi sasang-ayon. Picture muna kami. Nagasan po kayo? Ulakan po kayo. Sabi po pa. Salamat po. Nagasan po kayo? Kamari po sir, marami po akong motor. Kakabit ko sa Ingat po kayo sa boss. Pagpapatuloy ko lamang po, no? Sa kasalukuyang sitwasyon po, yung kapag nababanggit ang food security, paumanhin kung mali po ako, hindi po tayo naniniwala. Dahil sa kasalukuyan po, ang structure ng Department of Agriculture hanggang regional level lamang, Brother Matt. Yes po. Ang provincial agriculturist or officer ay ang boss niya, Governor. Tama. At ang city municipal, Ang boss niya is mayor. agriculturist, ang boss ay mayor. Yes po. Ibig sabihin po, yung mga programa ng ating pamahalaan kaugnay sa agrikultura ay mahirap makarating sa mga magsasaka. Tama po. Dahil hindi maganda ang structure. Resulta nito, nahihirapan ang mga magsasaka. Hindi maayos ang suporta na nilang natatanggap. Kaya marami pong nakatiwangwang na lupain, sakahin at nasasayang po ang mga lupa na ito na dapat sana nagagamit natin para iangat ang agrikultura. Ang produksyon sa agrikultura, napakamamahal po ng bilihin. Samantalang po susuportahan po ang mga kababayan nating farmers. Number one, lalakas ang produksyon, bababa ang bilihin sa palengke, at ito po ay malaking tulong para sa mga ordinaryong Pilipino. Kung papansinin po natin na mahirap na nga ang ating pamumuhay, hindi sapat ang kita, pero ang mahal ng bilihin sa palengke. Kaya ito po ay karagdagan nagpapahirap sa marami nating mga kababayan. At siguro hindi po naisip ng iba, ito po ay may epekto rin. May epekto rin sa kalusugan ng marami nating mga kababayan. Bakit po? Kung hindi sapat ang kita ng ating mga kababayan, siyempre magtitipid na lamang. Yung dapat sana ipapakain sa pamilya, karaniwan ay hindi sapat. Kaya nadadamay po ang kalusugan ng kanilang pamilya. At kung hindi po malusog ang kanilang mga anak, ay siyempre damay din naman po yung kanilang pag-aaral. Kaya Brother Matt, damay-damay ito eh. Yes po. At ito maaaring hindi nakikita ng iba, pero damay-damay po yung problema sa agrikultura, kakulangan ng pagkain ng ating mga kababayan, damay ang kalusugan, damay ang edukasyon. Kaya yung pong tatlong bagay na yan, ay ating bibigyan po ng atensyon. Pwede bang picture? Siyempre. Oh, tuloy yung election sa ano? Thumbs up po, December. thumbs up. Parang kaya natin. Hindi ako updated. Yeah. Thumbs up po, thumbs up. Okay po. Brother. Ay, brother. Picture na. So, 1, 2, 3. Hi, brother. Basta. Kasal ka? Yes, sir. Kaso ko yung aking kandidatura. Salamat. Riders din kami, sir, riders. Pa ba ako? Salamat. Brother. Okay po, 1, 2, 3. Thank you, ah. Thank you, sir. Brother, kumusta? Siyempre, kumusta? Okay lang. Good luck po, congrats po. Mangampanya pa ba ako sa'yo? Ay, hindi na po kailangan. Kung hindi ako mangampanya sa'yo, ikaw na mangampanya para sa akin. Maasahan niyo po. Para sa bayan. Ganito ang deal natin ha. Pag niluklok ninyo ako sa Senado at hindi kayo satisfied sa akin performance, bababain ninyo ako, bababa. Hindi yan salitang politiko. Salitang Pilipino. Salitang lalaki. Good luck po. Thank you. Ulitin ko lamang po, no? At may nagpa-picture sa atin. Yun, brother. Ingat, ingat. Yung pong problema sa agrikultura, yan po ay direktang, brother. Ano? Yes. Ito na po. Yes. Naputol, ano ba siya sabi ko? Mga kababayan, mga kapatid, yan. Brother, thank you ha. Oh, salamat po. Kuya.
Kakain po sana kami dito sa Chowking, dito sa may Petron. Yes po. May mga nakausap tayo, no? Yan, nawala tuloy sa isip ko yung sinasabi Yung ko. topic ko. So yung sa Mga kababayan, ano po? I-correct po ninyo kung mali ako. Yung buong production sa agrikultura ay masakit sabihin, pero sa kasalukuyang sistema, hindi po may bababa, hindi may bababa ang presyo sa palengke. Tama. Bakit po? Ako po ay anak ng magsasaka, kaya alam ko yan. Mahal po ang labor, mahal po ang paninim, mahal po ang fertilizers, mahal ang labor. Salamat po. Ano ganito? Iboboto mo ako. Siyempre, mananalo ito. Mananalo. Sabi ni brother, mananalo daw tayo. Magalang. Ilis na natin yung pangalan ni Kuya at pagka hindi nangyari, hahanapin natin. Sisisihin. Natin. Magalang ako, magalang. Salamat po. Rescue driver. Ay, salamat po. Galang Galing pagpalda. akong Lasma. Tayo. Galing Taga saan yung inatin mo pasyente, Kuya? Lasma. Galing Barrio. Bakit galing Pampanga? May bayan din sila to. Ba't mo inatin? Check out. Check up. Galing mo. Galing mo. Mukhang maaga ka umalis ng Pampanga. 6. Galing naman. Yan po. Okay. Salamat. Naku, nawala yung sinasabi ko. Okay, balik tayo. Brother. Ingat. Nalimutan ko. By the way, ano po, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang parents ko po, farmers, magsasaka. Magsasaka na walang sariling lupain. Yes po. Namomorsyentohan lamang. Opo. Kami po ay siyam na magkakapatid at ako po ang bunso. Mabuti, Brother Matt, hindi pa uso ang family planning, no? Yes po. Kasi kung uso pa ang family plan, kung uso na ang family planning, no, eh di hindi ako pinanganak. Tama po kayo. Wala tayong advokasya. Tama po kayo. Walang magtatanggol sa mga motorista na inaapi at inaabuso. Walang makikipag-away sa mga tiwali. Okay, balik tayo. Ang akin pong parents at mga kapatid ay magsasaka, matalang ang wala putik. Ano po ang ibig kong sabihin? Sa kasalukuyang structure po ng Department of Agriculture, by the way, kung mali ako, ano po, mag-comment po kayo, no? At para maitama natin. Ang Department of Agriculture po hanggang regional level. Ang provincial level, ang boss po, governor. Ang city and municipal level ng agriculture, ang boss nila, Mayor. Yes po. So para po sa akin, napakahalaga po na dapat sana buo ang structure. Ano po ang gusto ko sabihin? Kung ako ay regional director ng Department of Agriculture, hindi ko pwedeng i-direct or saklawan ang boss. Yes sir. Taga saan po kayo? Ay ko napitan eh. Kaya sila eh. Ako, parehan tayo. Pinapinit ko nga po doon sa live video. Ako yan mo ko yan. Binabanggit ko nga kuya sa kasalukuyang sitwasyon. Pangkasilag po ako. Kuya, sabi ko nga sa mga babae natin, sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap iangat ang production sa agrikultura. Bakit po? Kasi po, ang Department of Agriculture hanggang regional level. Yung provincial, ang boss governor. Ang municipal, ang boss mayor. Ibig sabihin po, mahirap may parating sa mga farmers yung programa ng gobyerno. Ano kung dapat gawin? Dapat po ano yan eh, ang structure ng Department of Agriculture. From Department of Agriculture, Regional Agriculture, Provincial, and City. Para yung programa ng pamahalaan, tiyak na tiyak makakarating sa laylayan sa mga magsasaka. Ito, pero kung paano naman halimbawa yung mga gusto at yung iba ay ayaw, kagaya sa amin. So paano kami makakalapat ng nasa laylayan kung kami hindi kami makakapunta sa itaw, video lang. Kaya sa ulo ng mga tao, sa pag-iisip ng mga gobyerno po natin, ano maganda gawin? Ito nga po sir ang gusto nating tingnan. Isang malaking problema ito. Sige po. Dahil kung ang programa po ng pamahalaan nakakarating sa mga magsasaka, ang parents ko po at mga kapatid ko, farmers, magsasaka walang sariling lupa. Namumorsyento lang. Bakit sir? Mataas ang labor sa pagtatanim, mataas ang seeds, mataas ang fertilizer. Pag-harvest, labor pa rin. Ngayon, malaki ang kapital. Kung maliit kang magsasaka, talagang mahihirapan ka. Minsan, yung gastos mo, pagka na-harvest ang palay, binenta,
pagmamalasin ka, hindi po mapapalakover. Opo. Samantalang may programa ang gobyerno, hindi makarating sa mga magsasaka. Kasi, sir, pag ang programa ng gobyerno ay makakarating sa mga magsasaka, tataas ang produksyon, tiyak na tiyak, bababa ang presyo ng bilihin sa palengke. At kung papansinin po ninyo, napakaraming palayan, napakaraming sakahan, nakatiwangwang, nasasayang lamang. Kaya yun po ang isa sa mga bagay na ating titignan. At dagdag pa diyan, sir, halimbawa, isa kang maliit na manggagawa. Ang liit na nga ng kita mo, ang mahal ng bilhin sa palengke. Kaya, nasasakripisyo yung pagkain na dapat ibibigay mo sa iyong pamilya. Ibig sabihin, titipidin mo. So, pag tinipid mo ang pagkain ng iyong pamilya, nasasakripisyo pati kalusugan. Hindi po, kaya senador, ganito po yun. Yung masasabi ko po dyan, meron naman po budget ang gobyerno para sa pagsasaka. Ang tanong, nakakarating po ba sa mga maliliit na magsasaka gaya po namin? Yun nga ang problema. Hindi siya nakakarating kasi hindi nga maayos. Hindi maayos, isa pa po. Idagdag pa natin yan, diretsuhan tayo. Naniniwala ka ba na may korupsyon? Sa korupsyon siguro, 100% o 100%. Yes. So dapat, kaya nga po, pagka hindi maayos ang structure, mas madaling mangyaring anomalya. Sino po bang yung mayaman, yung farmers o yung mga traders? Huwag tayong mag-shortcut. Ang yung mayaman dyan, yung mga tiwali, na dapat sana naglilingkod ng tama. Okay. Ngayon, yung sinasabi mong traders, yung importers, Okay. pag maliit ang production sa agrikultura, Kawawa yung mga... malaki ang kita ng importers. Okay. Tama po ba? Kaya habang maliit ang production, ang masasaya lang dyan yung mga importers. Idagdag pa natin yung smugglers. So, sinong kawawa? Mga maliliit nating mga kababayan. Maliit na ang kita, ang mahal pa ng bilhin sa palengke. Katulad nga po nabanggit ko sa'yo. Kung isa kang maliit na manggagawa, maliit na ang kinikita mo, Pabasa pa. ang mahal na bilhin sa palengke, titipidin mo ang pamilya mo. Pag tinipid mo sa pagkain ng pamilya mo, lalo na yung mga bata na nag-aaral, hindi sila malusog. So, apektado ang kanilang pag-aaral. Yes. Kaya, apektado ang kalusugan, apektado ang kanilang edukasyon. Kaya po yan, malaking problema. Kaya nga sabi ko po, kung magtitiwala ang ating mga kababayan, iluklok tayo sa Senado, at yung tatlong bagay na yan ang bibigyan natin ng atensyon, agrikultura, health and education. Tugtong yan eh. Ngayon, bilang retired police kuya, may tinatawag kasi lagi kami plan A, plan B. Plan A, pag hindi mo na kaya sa plan A, doon ka sa plan B. Ano po? Anong gusto kong tunguyin? Kung maalala mo kuya yung advokasya natin para sa mga motorista. Kalamangan pa nga ang puso laban sa mga motorista. Hindi ko naman kayang diktahan ang kapulisan, hindi ko kayang diktahan ang LTO bagamat ako nasa posisyon. So dahil hindi natin sila kayang diktahan, habang yung mga panukala natin batas ay wala pa dahil hindi madali magpasa ng batas. Habang hindi pa natin nagagawa yon, kapag may problema ka, tutulungan kita. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Binabantayan natin ang mga motorista. So doon sa napag-usapan po natin, patungkol sa agrikultura, kalusugan at edukasyon, kapareho ng style yung aking advokasya. Kung hindi mo kaya sa plan A, plan B ka, ano yun? Babantayan natin. O kasi na po, Yes po. itatanong lang po ako. Di ba po, may budget po ang gobyerno sa mga farmers at sa lahat ng mga ahensya dito sa gobyerno? Bilyones ang budget. Okay po. Bakit po hindi nila gawan ng paraan yung farmers na magkaroon ng buying station sa buong bayan? Halimbawa, kami, magsisibuyas kami, nasa Pangasinan kami. Wala kaming buying station doon, ang pumupunta sa amin, ang kung saan lugar. Bakit po magbibigay sila ng buying station doon at ang storage ng mga kagaya namin na magsisibuyas, di wala nang pupunta ngayon, parating ang pupunta dito sa Pilipinas. Ganito nga kuya, no? Bilyones ang pondo. Pangalawa, hindi na ito, parehas naman tayong Pilipino, pati natin mga kababayan. Bilyones ang pondo, ang pera, hindi nagagastos ng tama. May mga nakikinabang. Ano ba pagkastos ng tama po ng pera ng gobyerno? Alam niyo po, isa sa usaping, matagal na usapin yan, yung korupsyon. Yung may tinatawag lagi nating nadidinig, transparency and accountability. Pagka pinag-usapan transparency, para namang naglolokohan lang eh. Ang daming bakit? Hindi naman talagang ginagampanan eh. Daddy, halika. Hindi talaga nagagawa. Ay, sige. Sandali po at Lagi kay ano, kay... Ito po, tingin po dito. 1, 2, 3. Isa pa oh. Check kuya, check. Okay, isa pa. Yan.
Thank you po. Sir, bisita ko ng concern lang ako. Ayun na naman si Daddy. Ano tar po kasi nag-apply ako ng loan dito, di ba po? Pangin sticker para si Kuya Papa, nakuha lang po mo. Nung nag-repeat ko, Tatapusin ko muna ito, Mike lang. Kuya, yung pondo, alam naman natin mga kababayan. Iya mo stick. Kuya, alam naman yung mga kababayan natin. Madam, laganap ang korupsyon. Bilyones ang pera. Hindi nagagastos ng tama. Ngayon, sabi ni Kuya, paano daw yan mas kusolusyonan? May nadidinig tayong transparency. Parang kwento lang yun no? At accountability. Kaya nga po, hindi naman tayo si Superman, pero kaya ko lang ipagyabang sa inyo, ako may prinsipyo at paninindigan. Yun po. Ito'y malaking problema na hindi kaya ng isa o dalawang tao lang. Ang mahalaga po, posisyon at dedikasyon. No? At yan naman, maraming beses ko nang napatunayan, hindi ko binibenta ang aking prinsipyo. Wala kayong makikitang hearing sa Kongreso na naging bias ako. So balik tayo, Kuya. Kailangan lang talaga tulong-tulong. Tulong-tulong at saka pagkakaisa sa tama. Tama po. Paano tayo mag-uumpisa, Madam? May darating na eleksyon, May 12, 2025. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero ang hamon ko sa inyo, taong bayan lang ang magpapabago sa kinabukasan ng ating bayan. Paano? Huwag na tayong magpadaya. May talino ka, suriin mo, sino iboboto mo? May talino ka, suriin mo, sino iboboto mo? Tanong lang po, Senador, paano, ano ho bang mas marami dito sa Pilipinas ngayon, yung matalino o yung hindi matalino? Kuya, alam mo, sa usapang serbisyo, halimbawa lang, hindi ako pwedeng maghamak dahil may kapatid ako na hindi na pag-aral, hindi marunong magsulat, hindi marunong bumasa, hindi ako pwedeng manghamak. Pero sa pag-usap natin, halimbawa, ang natapos mo, high school lang, o grade 6 lang, hindi yung batayan, hindi ka matalino. Yes. Hindi po, ganito po. Ang ibig ko sabihin ko, yung may Thank you. kanya-kanya tayong talino Pasok mo to sa akin. Hindi po ba yung Number ano one sa akin sinasabi to eh. nila? Number one talaga sa akin. Halos lahat, ang nakaupo, may natapos. Nako, Kuya. Kaya may katungkulan. Kuya, wag kang maniwala dyan sa 1, 2, natapos. 3. One more. Alam mo kung yan. bakit? Opo. Ang sinasabi ni Kuya, yung magagaling daw na nanungkulan, matatalino, mataas ang pinag-aralan. Pero sila pa yung nananamantala sa mga Kaya nga, kagaya. ito ang paliwanag yan. Huwag kang maniwala sa galing at talino. Okay. Bakit? Okay, sige po. Patawarin ako kung mali ako. Napakarami ng magagaling na senador. Talagang pag nag-English, malulutong. At hindi mo na maintindihan yung iba. At talaga namang super. Pero tanong, kung masayso ba kung binahawa ang buhay nating mga Pilipino? Masayso hindi. Wala po. Kaya huwag po tayong maniwala sa galing at talino. Ang kailangan lang, marunong, Saka servisyo. may pag-ibig sa kapwa, sa taong bayan, may dedikasyon. Sapat na yun. Okay. Oo, huwag nang, yun ang talagang pag-usapang talino, hindi ako masyadong naniniwala. Yes. Maniwala ka. Opo, opo. Ang kailangan, may dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Tama po. Huling salita na lang po. Pwede pagkita ko pangalan niyo po? Yes po. Sila si Colonel Busita, lumalaban po siya o kaya tumatakbo bilang senador. Dalawa po sila, dalawa. Si General Ariel Quinton, tama po ba? Yes, number. At ang dilikin natin yung mga naninirbisyo simula nung nanunungkulan nila hanggang ngayon po sana itanggilikin natin sila. Ibuto natin sila sa numero 12 at saka 52. Tagapagkasinan pa po. Mga tagapagkasinan. Kabayan, deal tayo, madam, deal tayo. Pag sinuportahan ninyo ako at si Colonel Kerubin at naluklo kami sa Senado, pag nabigo kayo, manawagan lang kayo, pababayin ninyo kami sa pwesto, susunod kami sa inyo. Nakay sa amin, pamilya ko pasok na kayo sa amin. Naka-record po yan. Naka-live video tayo. Kaya isa pa, tayo lang dalawa. Sige po. Kami dalawa lang. Thank you. May magpapapicture po po. Salamat sa tiwala. Sige po. Huwag kayo sa akin. Salamat po. Huwag kayong sumayaw. Akin yan. Paayusin mo. Ito, picture po po. Salamat po. Ito po, ito muna po. Ito muna, bayad po. Ayan mo. Daddy, saka na pag ano pa natin siya tatawagan, meron ako number ni Sir. Ito po, last na. Picture ka muna kay Sir, dali. Okay. Daddy. Kami ng discussion, Kuya. Ha? Ba't may kailangan tayo? Thank you, Kuya. Bisaya po. Salamat po. Sige, salamat po. Salamat po sa Mag-public po sa inyo. Salamat po sa mga opinion mo. Sige po, sige po. Antahan niyo po yan. Opo, opo. Sige po. Dami-dami sa Partner. Oh, pogi. Thank you, Sir. Salamat po. Sorry po kayo. Ipakampanya niyo ako ha. Yes. Kasi wala ako sa pagkapunto para mga kampanya.
Salamat po. Opo, thank you, Teacher. Kuya, tawag ka sa office. Oh, tawag ka na ako para hindi ka. Tawag lang. Opo. Ano? Balik lang. Sir, meron ka na po speaker. Saan eh? Mananalo ba tayo? Brother, pakampanya mo ko ha. Tulungan niyo ako kasi wala tayong pera. Hindi natin tayong bilyones na pakampanya. Yes, ma'am. Uy, picture mo ako na naman dito. Punta po kami naman natin. Natakot po kayo ng mga kausina ko. Okay, kakain na tayo. Pasensya na rin mga kasama ha. Sabit ako eh. Dito tayo sa Chowking. Kalimutan ko na yung mga sasabihin ko, Brother Matt. Okay lang yun, Kong. Hindi, yung nakausap natin, Yes po. farmer, Yes, Kong. And saka, naging makabuluhan yung kwentuhan yung dalawa. at may hugot. Yes, boss. At hindi raw nakakarating sa kanila yung suporta ng Government. pamahalaan. Yes, Kong. Oh, hindi tayo sa Chowking, Kong. Ang paborito ng tropa. Ba? Akala ko Chowking tayo. Okay, kakain na muna po kami. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy sumusuporta sa ating laban. Laban po natin ito dahil pag niloklok ninyo kami sa Senado, tunay na tunay po na maglilingkod kami. Walang pandaraya, walang pandoloko. Number 52, Ariel Querubin para sa Senado. And number 12, Colonel Busita para sa Senado. Mabuhay po tayo. Muli, maraming salamat po. By the way, baka malimutan ko sa mga nagtitiwala at sumusuporta po sa akin at kay Colonel Querubin. Mangyari po, with all due respect, tulungan po ninyo kaming mga kampanya. Wala po tayong milyon-milyong piso, wala po tayong bilyon-bilyong piso na maaaring gamitin dito sa ating pangangampanya. Kaya po iniling po natin sa mga nagtitiwala at sumusuporta po sa amin ni Colonel Querubin, tulungan po ninyo kami, mangampanya po kayo. At makakaasa po kayo, hindi namin po kayo lulukuhin. Maraming salamat po, mabuhay po tayo lahat.